po natin etong ginawang pag-fact check ng News 5 dun sa ipinagkakalat at sinasabi ni Bongo na dati pa daw ay ayaw na niya sa Pogo, mga kababayan. Ano po, so ngayon sinopla po yan ng News 5, mga kababayan, at eto po yung inilabas nilang video. Pakinggan po natin. Torture, kidnap for ransom, pang-i-scam at pagpatay. Yan po mga isyong dinidikit sa mga operasyon ng POGO o yung Philippine Offshore Gaming Operators. Kabilang sa mga matagal na raw kontra sa POGO ay si Senador Bongo. I-fact-check po natin yan. Pakinggan nyo ha kung paano magsinungaling si Bongo. Alam nyo, sa totoo lang, mga kababayan, tandaan nyo to, yung mga DD shit ngayon na mga tatakbong politiko, magiging mabait yan pansamantala, mga kababayan. Kasi nga malapit na ang 2025, midterm election, lahat ng matatamis na salita sasabihin yan ngayon para kahit papaano yung mga tao matuwa dito sa mga politikong katulad nitong si Bongo. So ngayon kung titingnan po nating mabuti, nung isang araw nagbitaw siya ng pahayag patungkol sa sinasabi niyang dati pa raw ay tutol na siya at ayaw niya ng Pogo, lalo na kung nagdudulot ito ng kaguluhan. So ipagpatuloy pa natin. Sa patuloy na pagdinig ng Senado tungkol sa mga iligal na aktibidad na kinasasangkutan ng mga POGO, si Senador Bongo naninindigan na noon pa ay hindi raw siya sang-ayon sa POGO. Lalo na raw kung ito'y nakakapekto sa peace and order ng bansa. Muling ginit ng Senador sa kanyang social media post noong September 9 na for the record ay ayaw daw niya sa POGO. Ang post na yan, meron na po ngayong 1.5 million views. Pero mga kapatid, dati pa nga bang hindi pabor ang senador? Ayan, missing context, mga kababayan ha, yung pahayag ni Bongo. Pagpatuloy pa natin. Sa POGO, yan ang ating bibigyan ng konteksto. Sa pagsusuri ng ating fact-checking partner sa Facts First PH, bagamat nagpahayag si Go ng suporta sa total ban ng POGO nitong Hulyo, matatandaan na noong taong 2021, isa po siya sa mga senador na bumoto pabor sa Republic Act 11590 pang pagpataw ng buwis sa operasyon ng mga POGO. Noong Setyembre naman ng nakaraang taon, hindi kasama ang senador. So ngayon, mga kababayan, kung titingnan nyo, nung etong POGO ay babago pa lamang nagsisimula, isa po si Bongo sa pumabor, mga kababayan, para patawan ng buwis etong POGO at para maging legitimacy etong POGO, etong operasyon ng POGO dito po sa ating bansa. Ngayon, mga kababayan, nung nangangalap ng signatories para po dun sa pag-phase out nitong POGO, isa po si Bongo sa hindi pumirma para ma-phase out yung POGO. Kaya nga nakakapagtaka, mga kababayan, kung bakit sinasabi nitong si Bongo na dati pa lang daw ay ayaw na niya dito po sa POGO. Ganyong hindi siya pumirma, mga kababayan, nung ipinape-phase out na etong operasyon ng POGO. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sa mga pumirma sa rekomendasyon ng Senado sa pag-phase out ng POGO sa ating bansa. Paalala mga kapatid, mainam po na ating suriin at bigyan ng tamang konteksto ang mga nilalabas na pahayag ng mga opisyal ng ating pamahalaan para hindi tayo madaan sa matatamis na salita na wala naman palang katotohanan. Ibig sabihin, kung walang katotohanan, mga kababayan, yung matamis na salita ni Bongo dun sa nagdaang hearing, mga kababayan, na kung saan ginigisa etong si Alice Guo dyan sa Senado, isang malaking ka-fake newsan po yan. Kasi unang-una, hindi po talaga, mga kababayan, totoo na ayaw ni Bongo sa POGO. Ang totoo dyan, mga kababayan, gustong-gusto ni Bongo ang POGO dahil yan po ay nagsimula nung panahon ng termino ng kanyang amo, ng kanyang bossing, mga kababayan. Ngayon, kung titingnan po natin, kung talagang ayaw mo, Senator Bongo, sa operasyon ng POGO, dapat isa ka sa pumirma dito. Dapat nakita yung pangalan mo dito na pumipirma ka, pumapayag ka na i-phase out na ang POGO dito sa ating bansa, pero wala yung pangalan mo dyan. At saka yung pangalan mo lumitaw lang naman nung pumayag ka na magkaroon ng legitimacy yung operasyon ng POGO dito sa ating bansa. So ngayon, yung mga pinagsasasabi mo, lalo na dun sa Senado, sabi mo pa nga for the record, na ayaw mo sa POGO ay isang malaking kalokohan at kasinungalingan. Alam niyo, mga kababayan, uulitin ko ulit yung sinabi ko kanina. Mag-iingat kayo sa mga politiko na magbibigay ngayon ng sobrang tatamis na salita para mabighani kayo at sumuporta kayo ulit, mga kababayan. Tapos pagkatapos ng eleksyon, isang tao lang yung pinagsisilbihan. Tandaan nyo, mga kababayan, yung mga pro-China dyan at pro-Duterte, wag na wag nyo nang iboboto yan. Alam nyo kung bakit? Kasi yung serbisyo ng mga yan at yung malasakit ng mga yan hindi talaga para sa mamamayang Pilipino. Kung hindi, para talaga, mga kababayan, sa isang tao lamang, which is yung kanilang bossing.
Kaya tingnan nyo dito, tuwing sasabihin ni Bongo na ayaw niya sa Pogo, pagmasdan nyo lang to mga kababayan. Maaalala nyo kung paano siya magsinungaling ng paulit-ulit sa mamamayang Pilipino. Ano po, dahil sa malapit ng eleksyon at kailangan niya ulit mambola. Ano po mga kababayan? Anyway, ngayon, punta naman po tayo dito sa main topic po natin. Na kung saan mga kababayan, kung matatandaan nyo, di ba nung nakaraan pinagpiestahan mga kababayan, nitong mga panatiko ni Digong, yung naging birthday di umano celebration, na kung saan wala namang kaalam-alam itong si PBBM na mayroon pong concert, yung Duran-Duran. Pero mga kababayan, hindi yan yung pag-uusapan natin. Ang malimit nila kasing iba to kay PBBM, eto daw pong Republic Act 6713, na kung saan mga kababayan, dun sa Section 7, mga kababayan, Paragraph D. Sinasabi kasi dito sa Paragraph D, paghingi o pagtanggap ng mga regalo ang mga pampublikong opisyal at empleyado ay hindi dapat manghingi o tumanggap ng direkta o hindi direkta na anumang regalo, pabuya, pabor, libangan, pautang o anumang mga bagay na may halaga sa pananalapi mula sa sinumang tao sa panahon ng kanilang mga opisyal na tungkulin o may kaugnayan sa anumang operasyon na kinukontrol ng anumang transaksyon na maaaring maapektuhan ng mga tungkulin ng kanilang opisina. So maliwanag na sinasabi dyan mga kababayan na yung mga politiko ay bawal tumanggap ng mga regalo at saka ng kung ano-ano pa. So ngayon kung titingnan na makakaapekto sa kanilang trabaho. So ngayon kung titingnan po nating mabuti, doon kasi sa senaryo mga kababayan, nung ibinibintang nila kay PBBM at ibinabato nila kay PBBM, walang knowledge si PBBM doon. Hindi niya alam na may party doon na hinanda para sa kanya. Hindi niya alam na may concert doon ng Duran-Duran. Mga kababayan, ngayon, bakit nga ba pinapakita ko sa inyo yan mga kababayan? Bakit nga ba binabasa natin yan? Kasi kung matatandaan ninyo, meron tayong nakitang balita na kung saan lantarang sinabi ni Duterte na tumanggap siya or nagbigay sa kanya ng regalo, mga property, mamahaling sasakyan, etong si Kibuloy. Ngayon mga kababayan, nung binasa natin to, hindi pa maliwanag sa atin kung bakit nga ba ganun kabait etong si Kibuloy dito kay Duterte mga kababayan, kung bakit kailangan niyang bigyan ng 3 property at saka mga mamahaling sasakyan. Yun pala, nung napanood ko kagabi ang interview dun sa isang tauhan nitong si Kibuloy, habang nagkikwento yung isang tauhan ni Kibuloy mga kababayan, nadulas yung tauhan nitong si Kibuloy at may nabanggit doon kung paano nabuo yung kingdom. Ano po, so ngayon kung titingnan po natin, ang sabi kasi dito sa Politico, ita-translate ko na lang yan mga kababayan. Ano po sabi dyan, wala nang saulian or solean. Duterte say it's Sara who loves Kibuloy's expensive gift. Ngayon, kung titingnan natin yan, sabi dyan, mga kababayan, eto daw, para maliwanag lang sa ating lahat, wala nang saulian. Sinabi ni Duterte na si Sara ang mahilig sa mga mamahaling regalo ni Kibuloy. Maaring walang pag-aalinlangan ng televangelist na si Pastor Apollo Kibuloy sa pagbibigay ng mga mamahaling regalo kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Ngunit hindi ito palaging tinatanggap ng lokal na punong ehekutibo ng bukas ng mga kamay. Sabi pa dito mga kababayan, sa isang panayam sa late night television show ni Kibuloy na Give Us This Day noong Lunes, Mayo 2, ibinahagi ni Duterte na minsang binigyan siya ng founder at top leader ng relihiyong sektang The Kingdom of Jesus Christ ng mga mamahaling guzzler tulad ng Nissan Safari at Ford Expedition na ang kasalukuyang market value ay umaabot sa humigit kumulang 3 milyon. Bagamat tumanggi siya sa ekspedisyon, sinabi ng alkalde na ang kanyang anak na si Sara ay ayaw itong pabayaan. Ibig sabihin, ayaw parang sinasabi na gusto ni Sara tanggapin lang ng tanggapin yung mga mamahaling regalo na ibinibigay nitong si Kibulok mga kababayan. So ngayon sabi pa dito, basahin pa natin. Eto daw, binigyan ako ng ekspedisyon. Pagpunta ako ng airport, 300. Hindi na makabalik. Sabi ko, iyo na iyan. Binalik ko tapos itong si Inday, wala kasi gusto niya. Sabi ko, saan ka ba kukuha ng panggasolina? Para kang buwang diyan, Duterte said. Sabi pa dito mga kababayan, eto daw. Eto yung pinakamatindi dyan bukod sa sasakyan. Bukod sa mga mamahaling sasakyan, sinabi ng alkalde na niregaluhan siya ni Kibuloy
ng mga ari-arian kabilang ang kanyang mga bahay sa World Ridge Subdivision sa Maa, Davao City at isa pang Royal Pine Subdivision sa Matena, Davao City. Sinabi ni Duterte na ibinunyag niya ang big ticket sa regalo na natanggap niya mula sa pastor bilang patunay na hindi kailangan magnakaw ng pondo ng pampubliko. Naandito naman si pastor, hindi ko kailangan magnakaw ng pondo, pwede kong itanong kay pastor. Yan po yung sabi niya, mga kababayan. So ngayon kung titingnan nyo, kahit wala namang kaarawan si Duterte, noong mayor pa siya, mga kababayan, binigyan siya ng 3 property nitong si Kibuloy. Ibig sabihin, sa madalit salita, niregaluhan siya ng 3 property nitong si Kibuloy at niregaluhan siya ng mamahaling sasakyan nitong si Kibuloy.